Dito tayo ngayon sa aking farm kasi lately meron tayong na-encounter na suso, yung maliliit na umaakit sa ating mga puno o mga halaman guys. Kasi nga, alam nyo na, lola nyo mahilig magkakain tayo ng fresh na harvest natin. Pero dahil mula nang umuwi tayo ng Pilipinas, dumami yung namekuji o yung suso na medyo delikado kasi nagdadala yun ng bakterya. Kaya hindi natin pwedeng kainin basta-basta yung ating mga gulay. At napapansin ko guys, inaakit nila pati yung talong at yung dahon nga ay nakakagat nila. Kaya na natin nalaman na ang salarin ay namekuji o yung suso dahil makikita nyo kapag umakyat sila ay may parang bakat ng saliva yung pinakalaway nila. So napaka-delikado nun guys kung hahayaan natin sila dumami. Kaya meron tayo dito binili sa Dyson na organic lime. Ito yung balat ng itlog. Ayan. Kasi yung mga ganito ko naubos ko na ginamit ko dun sa garden ko. Kapag ka tayo nagbubungkal. So nag-iipon pa ulit yung lola niya. Pero ito nabili lang natin to sa Dyson ng piso. Kaya ayan, ganyan ang itsura niya. At meron pang mas durug na durug dito. Pero yung binili ko yung medyo mas malalaki kaysa yung sa powder. Kasi kapag ka umulan or nagdidilig tayo, kapag yung sobrang pino ng powder ay malulusaw yun sa lupa. Unlike this one, hindi siya masyado ma-absorb ng lupa dahil medyo buo-buo pa siya. So, yun yung ginagawa natin ngayon dito sa aking farm. So, ito yung sample guys. Nakikita nyo yan. Ayan, ayan siya. Oh, kinakain niya yung ating mga dahon. At ang masaklap, inaakit nila yung puno natin. Para hindi ma-damage yung ating mga bulaklak o yung bunga. Ayan, binubudburan natin yung buong paligid ng puno natin ng ganito para hindi niya maakyat. At hindi ito naman delikado guys, kahit makadami tayo kasi organic naman to. Ito ay balat ng itlog. Plus nakakaganda yan sa ating halaman. Pagpapadami ng ating mga bulaklak. So gagawin lang natin, ayan, kailangan yung madadaanan niya ay mapalibutan natin nito. Para hindi niya puntahan. Ayan. So hindi natin sila makontrol ngayon kasi nga hindi naman tayo madalas pumunta dito. Ayan o, makikita nyo parang may puti-puti yung dahon. Meaning yan ay nadadaanan yan ng ng suso. So gagawin natin yung mga possible na maging sagabal sa dadaanan niya. Ayan, katulad ng dahon, plastic, kailangan maalis natin. At yung buong paligid niya ay malagyan natin kasama tong ating pinagtatayuan ng ating stick. Ayan. So malaki tulong yung balat ng itlog nyo guys. Kaya kapag gagawin nyo, itatago nyo yun tapos i-powder nyo lang para magamit nyo sa inyong gardening. Maganda ring patabayan, pwede nyo ihalo sa inyong lupa. Tayo na ubusan naka isang plastic bag talaga ako for 1 year yun guys. Pero mura lang naman to sa Daiso, piso lang. Ayan, para hindi na maakit yung mga talong natin. So ayan, ganyan lang ginagawa ng lola niya. Kung makikita nyo, meron na yung iba natin. At ito nga guys, sinampulan natin siya. Tingnan nyo, oh, hindi siya na makagalaw, diba? Kasi kapag gumapang siya dyan, ang mangyayari, yung kanyang katawan ay didikitan yan. Tapos mahihirapan siya pumasok sa loob ng katawan niya kasi hindi niya basta matatanggal. Dahil nga, meron siyang malaway na likido na nilalabas. Kaya lahat yung mga yan ay didikit sa katawan niya. Kaya hindi na siya makakagapang. Kaya maganda ang may mga ganito sa inyong taniman para iwas kain ng snail. Or pwede rin kayong gumamit guys ng coffee grind. Ito yung mga kaping barako. Pwede nyo siyang ibudbud imbis na itapon nyo siya kasi isa yan sa mga ayaw niyang gagapangan yung parang medyo mabuhangin ang texture ng paligid. Hindi tayo basta-basta pwedeng kumain ng ating mga pananim hanggat hindi natin yan natatanggal dito sa ating farm. Tapos maulan pati kaya mahirap masugpo ang mga snail dahil mas madali sila makapagpadami kapag laging may moist